Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ika-4, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ika-5, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na ipinagkaloob sa atin ng mga sinaunang maestro na ating binabaybay sa ngayon, na ipinagkaloob din sa kanila ng ating Panginoong Diyos Ama na siyang may likha para sa ating lahat. At nawa ang mga ganitong bagay ay taglayin natin at gamitin para sa pangkalatang pangkabutihan. Bago po tayo magsimula ay manalangin muna po tayo sa anumang ating mga gagawin patungkol sa spiritual o kung anumang mga ating gagawin sa araw-araw. Mainam na manalangin muna tayo para sa pangkalahatan. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na siyang may likha ng lahat, na siyang lumalang sa buong mundo, ako po ay dumadalangin sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at nagpapasalamat din po kami sa bawat sandali ng aming buhay na pinagkakaloob nyo sa amin. Ano man pong aming mga tinatahak sa ngayon na landas ay gabayan nyo po sana kaming lahat. Gayon din po ang aming mga pamilya. Ingatan nyo po sila sa pang-araw-araw, sa bawat sandali ng kanilang mga buhay. At bukod pa doon ay mas bigyan nyo pa po kami ng mahabang panahon, mahabang oras at mahabang pagkakataon para sa aming lahat upang magampanan namin ang aming misyon. Bigyan niyo po kami sana ng mahabang buhay kaming lahat na nagkakatipon sa pwersa ng liwanag at ilayo niyo po kami sana sa kapahamakan. Nawa po ay lagi kayong naririyan para sa amin upang gabayan kami at tulungan kami na magampanan namin at mapagtibay namin ang aming mga sarili sa pagbimisyon patungkol sa mga tinuro nyo para sa amin, sa mga sinaunang maestro na binabaybay namin sa ngayon. At sana bigyan nyo rin po kami ng kaliwanagan sa aming pag-iisip sa pang-araw-araw. Ang lahat po sana nagkakatipon sa mga aralin ay bigyan nyo po sana ng sapat na kaliwanagan at maragdagan ang kanilang kaalaman patungkol sa karunungang lihim. At nawa ay taglayin po namin ang mga basbas na mga gabay sa pangkalahatan upang magamit namin ito na makapag-mission kami at makatulong sa mga taong nangangailangan ng ayon sa inyong kautusan. Maraming salamat po, O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat po ng ito ay hinihiling ko at pinapanalangin ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahay dugis na pangalan. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa lahat ng mga supporters, sa lahat ng mga spiritual warriors group ng Sator Coronados, saan mang panig o saan mang sulok ng mundo, saan man kayo naroon ngayon. Ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil tumugon kayo sa isang panawagan, sa isang pinakamahalagang misyon sa inyong buhay o pinakatatanging misyon na siyang sumasagot o sasagot sa ano ba o kung sino ba kayo sa mundong ito, sa mundong ibabaw.
At bukod pa doon ay magamit nyo ito upang makatulong kayo sa inyong sariling mga lugar at maging kaisa kayo na tagapangalaga ng mga lihim na karunungan ng Panginoong Diyos na ipinagkaloob sa mga taong pinili at mga taong binigyan o biniyayaan ng mga kakaibang kakayahang hindi pangkaraniwan sa mga normal na tao. Ako po ay nananawagang muli sa lahat na sana po ay maging mahinahon ang lahat sa mga sitwasyon na mayroon tayo sa ngayon. Alam ko naman na sa bawat sitwasyon ng buhay ay merong hindi na pagkakaunawaan sa ibang mga tao. At sana maging bukas na kaisipan din ang karunungang lihim kung ano ba talaga ang layunin natin bawat isa. Sabi ko nga, ang karunungang lihim ay napakalawak niyan. At ang kapangyarihan na ipinagkakalob, ito ay hiram lamang at hindi ito na katulad ng isang bagay na ating aariin. Sabi ko nga sa sarili ko, anumang bagay na meron sa mundo ngayon na nahawak natin o kung naman, hindi naman natin madadala ito kung saan man tayo pupunta sa pagdating ng araw. Tayo ay sinilang sa mundo, ang kaya lang natin dalhin ay ang salita ng Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Yan ang mainam na dalhin natin kung saan man tayo magpupunta. Dahil yan ay hindi isang mabigat na dalahin. Yan ay napakagaan na dalhin. Mawawala man ang mga tao sa mundo, pero dadalhin mo ang salita ng Panginoon Diyos, napakabuting dalhin yan. Sabi ko nga, lahat naman ng tao, lahat ng ano sa mundo may katapusan lahat eh. At ang pagtataglay ng kapangyarihan, laging pakaiisipin ng mga nag-aaral sa karunungan at mga mismong gumaganap na rin. Para sa pagkakaintindi ko lang at bukod pa doon eh, pasintabi sa iba. Ano mang kapangyarihan na nagmula sa ating Panginoon Diyos, ito ay hindi natin aariin at bukod pa doon ay gagamitin lamang natin sa pagtulong sa tao, sa ating kapwa. Hindi sa pansariling kapakanan na tayo ay kung tayo ay galit o kung tayo ay napupuot sa mga tao sa ating paligid, ay gagawa tayo ng aksyon na hindi mararapat o hindi nararapat sa pangkalahatan. Bukod pa doon ay masisira ang ating kaisipan patungkol sa ating misyon. Ano ba talaga ang ating misyon? Ano ba ang layunin nito? Sana ay huwag tayong maligaw para sa mga nag-aaral ng karunungang lihim, sa mga estudyante. Kahit mataglay nyo na ang mga basbas sa pagdating ng araw, marami ang naligaw sa pag-aaral ng karunungang lihim. At hindi rin nagtagal ang mga taong mga ganito, para sa kaalaman nyo lang. Kapag kinain ka ng sistema patungkol sa karunungang lihim at natamasa mo ang mga bagay na hindi mo tinatamasa sa pagdating ng araw, na hindi mo pa natamasa at natamasa mo, sana ay huwag magbago ang kaisipan ng iba o ng pangkalahatan. Ang ibabahagi natin para sa ngayon ay ang orasyon sa palubag-loob. Kung may mga tao na may puot, may galit sa kanilang puso, ay maaari natin gamitin ito. Tulad ng dati, ay ang paraan ay magdasal ng mga sumusunod. Isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, isang sumasampalataya. Narito po ang panalangin sa Ama Namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Isunod naman po ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkatapos po ng Aba Ginoong Maria, ay isunod naman natin ang sumasampalataya. Bago po tayo manalangin na sumasampalataya, ay mag-sign of the cross po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus,
namatay at ibinaon, nanaog sa mga impyerno ng may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, may ikawawala ng mga kasalanan, at mabubuhay na mag-uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang panalangin sa sumasampalataya. At pagkatapos, magbantra, bigkasin sa isip ang susi ng sator patungkol sa palubag loob ng 108 times na may masidhing nais. At ang susi na nabanggit ay ang susi na kung tawagin ay rubayanat. Ito ay bibigkasin ng 108 times sa isip lamang. At ang sumunod naman ay ang orasyon panawag. Sator arepo tenet opera rotas, Sator rubayanat, amen. Sator arepo tenet opera rotas, Sator rubayanat, amen. Sator arepo tenet opera rotas, Sator rubayanat, amen. Saka po isunod ang ating kahilingan. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at sa gabay ng susi ng Sator na nakapaloob sa mga basag o Bibliato ng Sator na may katawagang rubayanat, ako po ay dumadalangin sa inyo, nawa po ay pagkalooban ninyo ako ng kakayahang palubagin ang loob o damdamin ng sinumang tao na puno ng galit at puot ang kanilang puso, upang ilayo sila sa kapahamakan at upang hindi sila maging mapanakit sa tao o sa kanilang kapwa. Gayon din na magamit ko ito sa aking pagmimisyon patungkol sa espiritual. Maraming salamat po. Pagkatapos ay ihihip sa sarili sa may gitna ng dibdib ng 3 beses. Maaari din pong itong iusal sa hayop, elemento o kahit anong uri ng mga may buhay na nilikha ng ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Yan lamang po ang ibinabahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana ay maging bukas sa kaisipan ito sa lahat na anumang bagay na hindi pagkakaunawaan ay kailangan ito ay pag-usapan. Hindi naman madadaan ito sa init ng ulo na gagamitin natin ang karunungang lihim upang tayo ay maging mapanakit din. At ang bawat aksyon natin at ang bawat gawa na ating gagawin, yan ang magtatakda sa atin o tinatawag nilang magmamanifest sa atin kung sino ba talaga tayo. Sana huwag kalimutan ng iba na nag-aaral ng karunungang lihim at mga gumaganap na rin kung ano ba talaga ang layunin natin. Kung sino ba talaga tayo. Huwag natin talikuran ang ating misyon sa paraan na lamunin tayo ng galit, kainin tayo ng masamang kaisipan, alisin natin sa isip natin yan, manatili tayo sa kabutihan hanggang sa huli o hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Yan naman pong binabahagi ko sa inyo sa ngayon. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Yahushua Mashiach, Yahushua Mashiach, Yahushua Mashiach.